Hey guys, what's up? It's just Aquino and welcome back to another video. And with today's vlog guys ay akin pong ipapakita sa inyo si Asher kung paano ko siya pinapaliguan. Ayan guys. So, si Asher nga pala, ito yung pangalan ng motor ko at na-purchase ko to noong 2022 pa. So, 1 year and 9 months na nung motor nito sa akin sa video na ito. At ayan guys, nung bago pa lang si Asher guys, ay talagang pinapa motor wash ko siya sa mga shop. So siguro ganun din kayo, no? Pero siyempre, minsan kailangan din natin magtipid na imbis na yung pang motor wash natin ay pang gas na lang din natin para at least mas makatipid tayo. Nung una kasi talaga guys, ay aburido ako kasi first time ko magkaroon ng motor. So hindi ko alam kung paano yung parang talaga ng paglilinis. Baka may mga hindi pwedeng mabasa, mga ganun ba. So itong video na ito guys, siguro share ko na lang sa inyo kung anong mas prefer ko. Ayan, kung car wash ba or motor wash ba sa shop or mag-personal na lang na linis. Ayan guys. So ayun nga, nung bago pa lang ito sa motor ko, talagang as much as possible, doon ko siya dinadala para at least mas malinisan ng maayos. Kasi iba naman talaga guys, di ba? Pag dadalhin talaga sa mga motor wash, shop. Kasi may mga gamit sila na panglinis, mga ganyan. Tapos talagang, alam mo yun, pulido yung pagkakagawa talaga nila. Although may mga lugar na hindi, pero I mean, mas marunong pa sila kaysa sa akin. Kaya talagang, ang ginagawa ko nun is once a week, parang ganon. Pero dumating yung point kasi sa bayambang ako bumabiyahe. Talagang hindi ako makapunta ng shop. So, ang ginagawa ko minsan, ayan, talagang minsan, ko na ako maglilinis, mga ganon. Pero talaga guys, dumating yung time na, busy na ako, mga ganyan. So, ang ginagamit ko pala, ayan, nung ako nang nagsimula na maghugas-hugas ng motor ko is mga dishwashing liquid. Pause ako dun na. Ayan. So, dishwashing liquid, kahit yun na lang ginagamit ko. Tapos mabula din naman siya. Nakakatuwa guys, dito sa bahay, kasi yung tubig namin dito, malakas yung pressure niya. So, hindi ko na kailangan gumamit ng pressure chuchunes ng mga machine kasi malakas yung ng tubig namin. May binili si tatay na hose na talagang may pwede mong ma-adjust para mas okay yung kanyang buga ng tubig. So ito guys, gumagamit ako ng sponge, ayan, sa aking paglilinis. Ayan, hindi siya super foamy. Importante sa akin is malinisan talaga yung mga alikabok, mga ganyan. Malis din naman yung mga dapat malis. Siyempre yung mga marks, minsan pag nagpark tayo sa tapat ng mga puno, di ba may mga sticky na nahuhulog, mga ganyan. So at least malis yung mga mancha-mancha. Lang naman guys, nung natuto na rin ako maglinis ng motor, like hindi naman super expert pero at least alam ko na yung mga kailangan talagang maging malinis sa motor. I mean linisan. So kung kaya ng time ko talaga, isisingit ko na lang na ako maglinis. Kasi minsan talaga sa super daming ginagawa or pagpagod na ako, wala na. As in, hindi ko na talaga siya magawa. Ayan. Pero, ayun guys, it's a way of, na rin, pagtitipid na rin, diba? Pag sarili nating paglilinis. Siyempre, na lang din, marami na rin mga murang mga pwedeng gamitin na mabibili online or kahit sa mga merchandise shop, mga pamunas, mga ganyan, or mga old cloth nyo na naman cotton para at least hindi naman harsh sa motor ninyo. So ayun guys, sa akin foam ang ginagamit ko pag itong merong tawag na dito, pag merong pang sabon. Ayan, so mano-mano lang talaga guys. And syempre lahat ng sulok as much as possible yung maabot natin. Pero may mga bandang hindi ako maabot banda dyan. Ayan, pero actually hindi naman rin naman kailangan na maabot yung iba, diba? At least mapunasan talaga yung mga marumi, mga ganyan. At ang ginagawa ko na lang guys, pag kailangan talaga ng deep clean na, yun na, dun ko na dadalhin sa sa shop, diba? Pero pag kunyari mga basic lang, yung pang maintain lang nung linis niya ngayon, parang mga ganon, is yung sariling linis na lang. Pero kunyari medyo talagang marumi na rin at hindi kaya ng powers natin, dinadala na lang din talaga natin siya sa shop para at least
mas malinisan ng maayos. So, sa akin, kung papapiliin nyo ako kung linis siya shop or sariling linis, maganda, ang magpalinis kayo sa shop pag super dumi na. Tapos, maintain nyo ng sarili nyong linis, mga punas, mga ganyan. Kung hindi naman kayo bumiyahe ng super layo, tapos super dusty, at muddy yung pinuntahan nyo, kahit kayo na lang muna yung maglinis. Pero, ayun nga, pag medyo grabe yung kailangang linisin, kailangan talaga ng mga equipment, doon na kayo sa shop para at least mas maging maayos. Ang lang guys, lagi na nakita ko, natutunan ko na tips pag sa mga motor. Kasi ang ayaw ko talaga is magmukhang luma yung motor. Yun yung ayaw na ayaw ko. Kahit sa sarili ko talagang ayaw ko na tumatanda. Diba? Parang ganun din sa motor. So, ang ginagawa ko talaga guys, as much as possible na nasa lilim yung motor, hanap ko yung lilim every time na nagpa-parking kayo. Kasi nakaka-fade talaga ng kulay pag nahaarawan yung motor. Aside naman syempre pag buong biyahe kayo, di ba? Pero ayun nga, basta wag na bababad sa araw, mga ganyan. Nasisilong lagi yung motor nyo. And, tas paggabi, para hindi mahamugan, at kung saan-saan pumasok yung hamog sa motor ninyo, nasa silong din, or meron kayong pantakip, mga ganyan. Ako may binili ako nung nasa Bayambang ako. Kasi wala akong pag-parking ang talaga doon, as in sa likod lang. Kaya, nagpapatong lang ako nung parang kapote niya. Ayan. Pero, ayun guys, malaking tulong yun para hindi talaga mag-fade yung kulay ng motor. Tapos, syempre, yung mga ginagamit nyo na rin na product, huwag yung super tapang. Especially pag kayo maglilinis, pili kayo ng mga mild lang na parang sa akin yung dishwashing. Sabi nila, subukan din daw yung mga shampoo, yung mga ganun. Actually, sinubukan ko, pero hindi kasi mabula. So, mas favorite kong gamitin mga dishwashing liquid kasi mabula siya, tapos soft pa siya yung yung texture niya. Pag detergent ayaw ko din kasi feeling ko nagagasgas yung motor. Hindi ko alam kasi or nagagasgas yung kamay ko. Basta it's either of the two, 'di ba? Pero sa akin mas preferred ko talaga na dishwashing liquid yung ginagamit kasi pag dishwashing liquid feeling safe ako sa pinaggagawa ko sa motor. Ayan, tapos kung may brush din kayo, mag-brush kayo ng mga mga singit-singit ng mga motor ninyo, mga ganon. So, ayan guys, ganito pag binabanlawan ko ng water banlaw na lang siya. Tapos, ayan, kasi malakas din naman yung tubig. Or minsan pag meron talagang mabula, abutin ko ng kamay ko na lang. Pero ayun nga, itong pagkakarawash ko na to talaga as much as possible once a week para maintain ka na lang. Ayan, tingnan nyo hanggang sa lahat kaduluduluhan nito. Ang nakakatuwa kasi malakas talaga tong tubig namin, 'di ba? Ito lang proud na proud ko diyan. Diba? Hindi mo na kailangan ng ng pressure washer. Ayan. And ang lang dito sa amin, kasi hindi pa naman sementado, yun yung struggle ko, kaya naiipon yung tubig sa baba. Dito sa pinagpaparkangan namin is pa yan, buhangin pa lang yan. Plano ko palagyan yan ng bato, kasi may pinapagawa pa ako doon sa bandang dulo nito. So hindi ko pa siya pinapaayos talaga kasi para mauna muna yung doon sa bandang loob. Ayan. So, saka na tong parking. Kaya pagkatapos ko car wash, na, yung gulong na talaga agad yung nagdudumihan. Kasi no choice tayo. Wala pa namang simento. Paggawa ko simento pang car wash lang na mga ganun. Pero okay lang yan kasi syempre ginagamit din kaagad. Ang technique ko na lang guys is pinapatuyo ko na lang siya bago ko gamitin. Ayan, pinapatuyo ko siya kasi para hindi na madumihan hindi na putik yung dumikit doon sa gulong. Kasi most worst, pag putik pa, di ba naglinis ka, naputikan pa. So, ayun, pinapatuyo ko na lang yung gulong, tapos yung lupa. Para at least pag ginamit natin yung motor, hindi na siya super dumi. And guys, kung makikita nyo yung tingkad ng kulay ng pagka-red ng motor ko, ayan, ganyan. Gusto ko na maintain ng ganyan. Yung nga lang may minimal dents na yan. Ayun yung nasa gilid, yung black. Ayan. Kasi, yan. Minsan, pag nakasalamin kasi ako nagpapatras, meron yung nakikita ko nung malayo pa, pero malapit na pala. Parang mga ganon. So, ayan.
Pero hindi naman nababangga yung mga, parang nababangga ko mga halaman, mga ganun. So, meron kasing bugombilya dyan. So, naghagasgasan niya. And so far, guys, hindi pa naman talaga ako yung nadisgrasyang nag-aaral sa pagmumotor-motor. Ayan, since day one talaga nitong motor ko, as much as possible, wag tayong matutumba, di ba? Although may mga instances na muntik na tayong na disgrasya, mga ganun. Kaya safe rides lang palagi. At isa guys, hindi ko hilig sa motor yung kung ano-anong sticker na nilalagay. Meron nga akong binili nung bago pa itong motor, hindi ko pa nalalagay hanggang ngayon. Bali, meron lang isang sticker na talagang kakaiba sa motor ko. Na actually, this was inspired by my student sa college. Yung motor niya kasi meron nakalagay doon na pray before you start. So like parang it will be a reminder, hindi lang sa starting of motorcycle or any sasakyan, pero yung tayo dito, everything you do before you start, di ba? You should pray. And ito na guys, yung gusto kong i-share sa inyo, one of the products na ginagamit ko is itong Armor Wax. Hindi ko na napakita ng malapit sa inyo. Pero ito, may sarili akong foam dito na ito yung kukus ko dyan sa mga sulok-sulok. Nakakatuwa dito guys kasi hindi niya pinagmumukhang luma ang aking motor. Ayan guys, para lang siyang oil na wax. Ganon. Tapos, hindi ko alam pero nagiging vibrant yung colors ng motor ko. Tinry ko din dun kay tatay pero talagang nagiging vibrant. Tas yung, di ba black minsan nagiging luma tignan. Pag nagiging whitish or parang meron ng mga dusty na kung ano-anong dumidikit. Pag napunasan mo nito guys, grabe. Ayan, alam mo yung nare-restore niya yung kulay. Hindi ko alam kung anong formulation nito, syempre, di ba? Pero nasa TikTok ko yan. Tapos ipipin ko na lang din dito sa comment section pag gusto yung bumili. Kasi as in solid ito guys. Siguro kung first ko pa lang to, matagal ko na siyang gamit. Siguro a year na rin na ginagamit ko siya. May kasama din siyang sponge, tapos merong cloth na pamunas. Pero nawala ko na yung mga yun. Kaya bumili na lang ako ng foam niya na pang spread ko dyan sa motor. Pero kung makikita nyo yung motor, di ba mas kumintab? Ayan. Kaya nakakatuwa talaga guys pag ito yung ginagamit ko. Yun nga lang medyo madulas siya sa puwet pag nilagyan dyan sa upuan. Pero na lang, tansya-tansya na lang para hindi siya ganun kadulas. Ayan guys, makikita nyo the way na kumikintab siya pag napupunasan na. O diba parang nagmumukhang bago. Ang ko lang dyan guys, ang kaso ko lang is hindi ko kayang abutin yung mga sulok-sulok para lagyan yan. So, hindi nagiging pantay. Especially pag umupo na kayong tsinek yung motor. Pero pag nakatayo kayo siguro, tapos i-video nyo, papalibutan nyo, okay pa eh. Pero yung sisilungan nyo, tapos titingnan nyo yung ibang parts, hindi ko na nalalagyan. Aside sa hindi ko na maabot, like maninipis na butas talaga dyan. Or as in, hindi kasya ng kamay eh. So, and guys, ito na yun. Di ba ang kintab niya? At ganyan, tuwang-tuwa talaga ako guys. Kaya hindi ako basta-basta kumukuha ng products. May mga sinasabi sila. Pero ito guys, ito talaga yung trusted ko. Yung Armor Wax. So, nandyan sa comment section. Check nyo na lang. Kahit salamin, kahit anong parts ng motor. Kahit itong screen niya, itong metal niya, itong goma niya, rubber, yung plastic area. Lahat yan guys, kayang-kaya niyang i-restore yung kulay. Yan o. Diba? Perfect.